Mula sa itaas, hindi mo makikita ang pasukan ng Object 825. Sa totoo lang, hindi mo malalaman na nandoon pala ito. Lumilipad sa ibabaw ng bayan ng Balaklava. Sa totoo lang, siguro, ayos lang. Sa Crimea, makikita mo ang bundok Tavros, lambak ng Beda, at magandang look na may mga pontoon sa tabi, ngunit hindi mo ito malalaman agad. Nakabalandra sa ilalim ng bundok ay isang lihim na base ng submarino ni Tom. At syempre, ganoon talaga ang plano ng mga Soviet. Unang binuksan noong 1957 at 57 ang Object 800 at 25 ay isinilang mula sa matinding tensyon ng Cold War na hinukay mula sa bato ng bundok upang magsilbing silungan ng mga submarino ng Soviet. Ngayon ay hindi na ginagamit. Naging museo na ito kung saan ang mga nagbabayad na bisita ay naglalakad sa mga lagusan nito na may bahagyang interes. Isang kahanga-hangang labi ng nakaraan, maaaring isipin mo, pero mukhang hindi labi ang Object 800 at 25 ayon sa lumalabas. Dahil sa estratehikong halaga ng lokasyon nito sa Black Sea noong Cold War, nananatili pa rin ang kahalagahan nito ngayon. Isang magandang taguan sa timog baybayin ng Ukraine, lalo na habang hirap ang Russia protektahan ang Black Sea Fleet. May mga bulong-bulungan na muling bubuhayin ang dating base ng submarino imbes na kalimutan. Noong Pebrero 2025, lumabas ang mga larawan ng dalawang bagong lumulutang na harang sa bungad ng daungan. Mga harang. Iira lang ang mga yon kung mayroong isang bagay doon ang estado ng Russia na gusto nitong mahigpit na protektahan. Kung totoo, posibleng muling bumalik bigla ang Object 825, isang estratehikong sentro. Ngayon, ang Balaklava at Object 825 ay nasa loob ng sinakop na Ukraine sa Crimean Peninsula. Inangkin ng Russia ang lugar noong 2014 ngunit matagal na itong pinagtatalunan at pinaglalabanan. Nag-uugnay sa Europa at Asia at madaling marating ang Africa at Mediterranean, ito ang sentro ng isang estratehikong sapot ng gagamba. Ngayon, hindi natin kailangan ng buong aralin sa kasaysayan dito. Pero para bigyan kayo ng ideya tungkol sa kalagayang pampulitika. Noong nakaraang siglo, ang Crimea ay pinamunuan ng Romanov, Tatar, Nazi, Unyong Soviet, Ukraine at Federasyon ng Rusya. Sa loob ng maraming henerasyon, naging daanan ng sibilyan at militar na trapikong pandagat ang daungan ng Balaklava. Hindi nakataka-taka na pinili ang baybaying ito bilang perpektong lokasyon ng bagong base ng submarino habang ang pinakamakapangyarihang bansa ay nasa gitna ng guho ng ikalawang digmaang pandaigdig at uminit ang Cold War. Ang mga plano para sa tinaguriang Object 800 at 25 GTS ay unang ginawa noong 1947 noong ito ay isa pa lamang ideya. Noong panahong iyon, dahil sensitibo sa banta ng Cold War, ipinagkatiwala ni Soviet leader Joseph Stalin kay Opisyal Leventry Berrier ang isang espesyal na misyon. Maghanap ng ideal na lugar para sa Submarine Maintenance Complex. Mas mainam kung ito ay nakatago, ngunit madaling mapuntahan para sa paglulunsad ng isang ganting atake. Matagal naghanap si Berrier, pero noong 1953, nahanap din niya ang tamang lugar. Ang makitid at likulikong Balaklava Bay na napapaligiran ng matatarik na burol ay madaling maprotektahan at maitago dahil sa likas nitong heograpiya. Base ito para ligtas ang mga submarino sa atake at makapagsimula ng sariling atake. Namatay si Stalin at lalo pang sumama ang Cold War sa sumunod na kaguluhan. Pinalalaki ng Estados Unidos at Unyong Soviet ang kanilang nuclear arsenal. Dagdag pa, nag-invest ng malaki ang mga Soviet sa pagpapalawak ng puwersang pandagat. Pinatunayan ng pinsalang dulot ng Hiroshima at Nagasaki kung gaano kalala ang epekto ng pambobombang nuklear. Kung mangyari ito sa Balaklava, maaaring maharangan ang natural na daan sa dagat at mawala ang mga mamahaling submarino. Malaking dagok ito sa Black Sea Fleet ng Soviet. Sa madaling salita, kung may nakaalam kung nasaan sila, magiging madaling target ang mga submarino ng Soviet. Ang natural na solusyon ay itago ang mga ito at gawing underground ang pasilidad. Hindi lang makakaiwas sa spy satellite, kundi papayagan din ang mga submarino na pumasok at lumabas sa Object 800 at 25 habang lubusang nakalubog, kaya halos hindi sila makikita. Maaaring takpan ng camouflage netting ang butas ng labasan papuntang dagat sa hilagang bahagi ng bundok. Ito na ang pinaka James Bond Villard na submarino na nakita ko. Gustong-gusto ko ito. Mahirap itago ang base militar sa ilalim ng bundok, lalo na sa lantad na lugar gaya ng inaasahan. Malaking pagsubok ang pagtatayo ng Object 800 at 25. Sa magdamag, ang tahimik na Balaklava ay naging construction zone na puno ng manggagawa at inhinyero.
Ibig sabihin nito ay malaking pagbabago para sa mga residente ng Balaklava. Pero sa labas ng mundo, walang nakakaalam na may nangyayari pala. Dahil, kung hindi pa sapat ang hirap ng mismong konstruksyon, kailangan pang gawin ang buong operasyon ng palihim. Agad naging classified at saradong lungsod ang lugar at nawala ito sa mga mapa sa loob ng 50 taon. Hindi rin ito hayagang napag-uusapan, lalo na sa labas ng bakod na may tinik. Ang tanging palatandaan na may seryosong nagbago ay ang biglaan at mahigpit na paghihigpit ng seguridad sa paligid ng bayan. Bawal kumuha ng litrato at naglagay ng mga checkpoint at tore ng pagmamanman para pigilan ang mga bisita. Kung mahuli kang sumubok pumasok sa Balaklava, dapat may matibay kang dahilan. Kahit ang mga residente ay halos nakakulong na rin at pati ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay naapektuhan ng mga restriksyon. Kahit nakatira si Tia Maria mo sa Balaklava, hindi ka agad makakadalaw para sa biglaang tsaa sa mga susunod na araw. Maliban na lang kung meron kang sandamakmak na papeles na kailangan para sa panandaliang pagbisita. Dahil sa mahigpit na sikreto, sinimulan ang konstruksyon ng Object 825. Itinatag ang unit na 528 para pamahalaan ang paggawa ng underground sub-base. Pinagsama ng 528 ang mga inhinyero at tauhan ng Black Sea Fleet na responsable sa ambisyosong paghuhukay at konstruksyon. Ngunit hindi na bago sa pamahalaang Sobyet ang ideya ng underground na mga gusali. Sa Sevastopol, maraming lagusan ng underground na estruktura at katakomb ang nailagay sa loob ng mga dekada. Ayon kay Korsan Dmitrievich sa Declassified Crimea, tinatayang 300 at 15,000 hanggang 300 at 50,000 kilometro kwadrado ang sakop ng Sevastopol. May mahigit 600 bunker dito, pero halos kalahati lang ang opisyal na naitala. May 100 underground structures ang Black Sea Fleet. Sa buong Rusya, daan-daang kilometro ng mga tunnel na kayang tumagal sa nuklear ay handa at naghihintay. Ngunit ang paggawa ng mga estrukturang ito ay labis na matrabaho. Ang konstruksyon ng Object 825 ay tumagal ng 8 taon ng matinding hirap. Ang paggawa sa ilalim ng lupa ay nagkakahalaga ng 67 milyong Soviet rubles, dagdag pa ang 65 milyon para sa kagamitan at life support systems. Ang paglikha ng espasyong kailangan nila ay nangangailangan ng pagtanggal ng napakalaking 120,000 toneladang solidong bundok upang magbigay daan sa isang malawak na underground network. Magagawa ito sa sunod-sunod na pagbabarena at pagpapasabog gamit ang parehong paraan ng pagmimina sa matitigas na bato. Bubutasan muna ng mga manggagawa ang bato bago lagyan ng pampasabog, tapos aatras sila sa ligtas na distansya. Soviet Union yan. Baka parang Bruce Willis lang sila dyan. Ang nabuo nilang puwang ay pwedeng linisin sa durog na bato at tatayuan ng konkretong formwork para palakasin ang istruktura. Para mapanatili ang lihim, dumating ang supply at itinapon sa dilim ng gabi ang mga tinibag na bato. Nakatago doon sa loob ng bundok habang tahimik na pumapasok ang mga barge tuwing gabi. Parang eksena sa James Bond, di ba? Pero sila ang kontrabida. Ang pasukan sa Object 825 ay nasa isang makitid na look sa Balaklava Bay, kaya mas mahirap itong makita mula sa bukas na dagat. Kung may nuclear strike, maaaring isara ang pasukan gamit ang blast door. 7 metro ang taas, 10 metro ang lapad at 2 metro ang kapal. Ang complex ay ginawa para manatiling buo at selyado kahit matapos ang 100 kiloton na pagsabog nuklear. Alam mo ba, 6 na beses mas malakas yan kaysa bombang inihulog sa Hiroshima. Kaya sobrang lakas talaga niyan. Kung mangyari ito, pwedeng gawing fallout shelter ang base para sa 3,000 tao. Nilagyan ng Object 800 at 25 ng sariling supply ng hangin at gasolina, kaya kaya nitong mag-operate mag-isa. Kaya ng heavy-duty diesel generator magpaandar ng lahat kahit mawala ng kuryente sa main, pati mga underground na linya ng tren. May mas maliit na base, Object 800 at 20 na itinayo sa complex para imbakan ng torpedo at sandatang nuklear. Ang 10,000 metro kwadrado ng Object 800 at 25 ay binubuo ng magkakakonektang mga silid at lagusan. Kasama sa bus na ito ang isang dry dock, mga pagawaan ng pagkukumpuni at isang reserbang command post, pati na rin ang tirahan ng mga opisyal at mga pasilidad para sa mga tauhan. Meron pa ngang panaderya at ospital na maganda rin naman. Sa 602 metro o 2,000 talampakan ang haba, kayang maglaman ng central chamber ng 7 submarino ng Black Sea Fleet. Ito ang Soviet Project 600 at 13 at Project 600 at 33 submarino na tinawag ng NATO bilang Whiskey at Romeo class. Batay sa German Type 21 U-boat ang 600 at 13 ay may diesel engine at electric motor at 76 metrong haba. Dumating ito matapos ang ilang taon. Ang 633 ay kasing haba pa rin pero mas maganda ang sonar, radyo
at kaya nang magdala ng 14 imbes na 12 torpedo. Kaunti lang ang ganitong klase ng Soviet dahil agad silang pinalitan ng nuclear-powered submarines na mas malakas kaysa 633 diesel. Bilang dagdag na impormasyon, lisensyado rin ang disenyo sa China na gumawa pa ng mas marami at ginagamit pa rin ito ngayon sa pagsasanay at laban sa di gumagalaw na target. Pero balik tayo sa Object 825. Malawak ang complex na ito pero hindi ito natatangi. Ang bawat fleet ng Soviet Navy ay may sariling base, kaya may hiwalay na mga base para sa Hilaga, Baltic at Pacific Fleet ng Russia. Ayon sa mga ulat ng CIA, bago ang 1,958, nagtayo ang Soviet Air Force ng ilang underground bunker bilang command post ng air defense. Natapos ang base noong 1,961 at mula noon, ginamit ito sa pag-imbak at pag-ayos ng mga submarino ng Black Sea Fleet. Nasa pagitan ng 170 at 230 na tauhan ang nakatalaga roon. Nagtatrabaho sa dock at sa mga tungkulin sa engineering. 50 empleyado ang nagbabantay sa base. Lihim ang pinakamahalaga sa lahat ng oras. Isang submarine lang ang pinapayagang pumasok o lumabas ng istasyon sa isang pagkakataon at tuwing gabi lang ito ginagawa. Pwedeng maglakbay ang empleyado sa kanilang lugar ng trabaho pero bawal pumunta sa iba pang lugar. Bawat access zone ay may sariling kulay. Gaya ng sinabi ni Dmitrievich, kapag tinanong ka ng saan ka nagtatrabaho, kahit nasa bahay, lahat ng empleyado dapat sumagot ng hindi ko alam, retirado na ako. Nag-operate ang base ng mahigit 3 dekada, ngunit unti-unting bumaba ang estratehikong halaga nito. Matagal nang humina ang ekonomiya ng Soviet dahil sa sobrang gastos sa militar. Pagsapit ng huling bahagi ng 1,980 sunod-sunod na bumagsak ang mga rehimeng komunista sa silangang Europa, pinakatampok ang pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989. Sa unang bahagi ng dekada 90, tuluyan nang natapos ang Cold War. Pagkatapos mabuwag ang Soviet Union noong 1991 napunta ang Crimea sa Ukraine at nahati halos ang Black Sea Fleet sa Ukraine at Russia. Imbes na maging matatag na base ng hukbong dagat, naging kontrobersyal ang lugar na ito. 2 taon matapos nito, noong 1993, isinara at halos pinabayaan na ang Object 825. Kinuha ng mga umalis na Ruso ang gamit nila, habang ninakaw ng magnanakaw ang natira. Inilabas mula base at napunta sa lokal na ekonomiya ang mga tubo, kable, tangke at metal. Noong 1996 umalis ang huling Soviet submarino sa Balaklava Bay. Noong 2000 naprotektahan na ng hukbong dagat ng Ukraine ang pasilidad. Dahil hindi na ito kailangan, ginawang Naval Museum ng Ukrainian Ministry of Defense ang Object 825. Noong 2003 dumating ang unang bisita. 50 taon matapos itatag, natuklasan na ang lihim na lokasyong ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita na ito ng publiko mismo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Kung doon natapos, baka hindi na natin ito pinag-uusapan ngayon. Yung mga Naval Museum, kung mapansin ng tao, gusto ko talaga makita kasi astig siguro. Siguro dapat ginawa ko. Siguro gagawin ko. Sa tingin ko babawiin ko. Matapos ang mahigit 10 taon bilang museo, muling magbabago ang Object 825. Noong 2014 kinuha ng Russia ang Crimea, kaya napasailalim muli ang Balaklava sa kanilang jurisdiksyon. Ang Object 825 na ngayon ay Balaklava Underground Museum ay naging bahagi ng Military History Museum of Fortifications ng Russia. Dumating pa rin ang mga bisita ayon sa isang TripAdvisor reviewer mula Russia. Sa 2024 saan ka pa makakadaan sa ilalim ng totoong submarino na nakasabit sa ere sa isang anti-nuclear na pasilidad na lampas. 100 metro ang lalim. Napaka-espesipiko noon. Kaya tingin ko wala nang ibang katulad na lugar. Sa paningin ng iba, parang ito ay talagang isang museo. May mga bulong na may nangyayari roon na di naman historikal. Sa ngayon, ang alam lang natin ang tinatalakay. Hanggang saan natin malalaman ang tungkol sa isang lihim na lugar na hawak ng isang sikat na palihim na estado. Mula rito, papasok na tayo sa mas malabong mundo ng mga hinala at sa pantaha. Marami tayong maaaring hulaan dito, pero ang pagsisiyasat sa kasalukuyang gamit ng Object 825 ay mas maraming tanong ang binubuksan kaysa nasasagot. Balikan natin ang tanong sa simula ng video. Ibinabalik ba ng Rusya sa operasyon ang underground base na ito? Kaunti lang ang ebidensyang mapag-aaralan natin, pero may ilan namang umiiral. Noong Pebrero ng taong ito, nagbahagi ang grupong Crimean Tatar na Atesh ng isang video sa social media app na Telegram. Ang video na ito ay tila nagpapakita ng 2 lumulutang na harang sa bungad ng daungan ng Balaklava. Ayon sa caption, muling ginagamit ng mga Ruso ang dating underground na base ng submarino na naging museo noon para sa militar. Ang Object 825 GTS
sa Balaklava ay isang underground complex na kayang magtago at mag-ayos ng mga submarino. Wakas ng sipi. Ngayon, malinaw na hindi na kailangan ang ganitong harang sa pagbabantay ng museo. Mas malamang na ginagamit ang mga ito para protektahan ang mahahalagang ari-arian mula sa mga drone ng hukbong dagat at himpapawid ng Ukraine. Pero kung totoo ito, at talagang muling ginagamit ng Russia ang base, malamang na hindi ito para sa mga submarino. Dahil matagal nang naging museo ang Object 800 at 25, marami na tayong alam tungkol sa itsura nito. O mas tama, alam natin kung ano ang itsura nito noon. Bagamat ang Object 800 at 25 ay ginawa para sa Whiskey at Romeo class na submarino ng Soviets, mas malapad naman ang Kilo class na barko ng Black Sea Fleet. Hindi sila kasya sa setup na ito simula dekada 1960. Sa halip, si John C. Dali, isang eksperto sa depensa mula sa Jamestown Foundation, ay may teorya na maaaring ginagamit ng Russian Navy ang base para sa kanilang mas maliliit na surface ship. Noong mga nakaraang taon, malaki ang pinsalang dinulot ng Ukraine sa Black Sea Fleet, kabilang ang paglubog ng flagship missile cruiser na Moskva noong Abril 2022. Tinarget ng Ukraine ang submarino ng kalaban sa dry dock, kaya inilipat ng Russian Navy ang mga ito mula Sevastopol papuntang Novosibirsk. Sabi ni Dali, posibleng ayusin ang Object 800 at 25 para makapasok ang mas malalaking barko bilang silungan. Ang pagsasara ng Turkish Straits dahil sa digmaan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ay nagputol ng koneksyon ng Mediterranean Squadron at Black Sea Fleet. Dahil dito, naging madaling target ng Ukraine ang mga barkong pandigma ng Russia. Dahil pursigido ang Russia na panatilihin at palakasin ang depensa ng Crimea, makatuwiran muling ayusin ang Balaklava dahil hindi na ito akma sa orihinal na layunin. Wakas ng sipi, pero hindi ito ang unang beses na lumitaw ang mga chismis tungkol sa muling pagbubukas ng lugar na ito. Noong Oktubre 2022, iniulat na muling ginagawa ang Balaklava Bay bilang satellite naval facility para sa mga barkong pandigma at submarino. Ibinahagi ang mga larawang nagpapakita ng konstruksyon gamit ang mga lumulutang na crane, barge at poste sa look. Bagaman pwedeng sabihing dagdag ito sa tambakan ng yate, may komentador na nagsabing ginagawa ito para sa mga barkong pandigma. Ayon sa Naval News, noong 2022, malinaw na ito ay bagong pasilidad ng hukbong dagat. Kasabay nito, inisip na umabot na sa Object 800 at 25 ang mga gawain, kung saan inaayos muli ang pasukan. Noong panahong iyon, planong gamitin ang base para itago ang submarino na may Russian caliber missiles laban sa anti-ship missile ng Ukraine. Ano ang kinalabasan? Hindi tayo sigurado. At iyan ang nakakainis dito. Kung pinalalakas ng mga Ruso ang depensa ng Pebrero 2025, maaaring nagpapatuloy pa rin ang trabahong sinimulan noong 2022. Sa kabilang banda, maaaring ito ay isang panibagong proyekto para muling magamit ang Object 800 at 25. Ngayon, ang pinakamakatotohanang sagot ay iyon. Gagamitin muli ang taguang ito sa ilalim ng lupa bilang protektadong imbakan at pagkukumpuni ng maliliit na sasakyang pandagat at USVs o Unmanned Surface Vessels. Pangunahing mga drone na bangka ang mga ito na may pampasabog. Pwede rin nating ituring itong isang handa at matibay na pasilidad na may lahat ng depensang dulot ng pagkakabaon sa ilalim ng lupa. Bagaman naging mahalaga ang disenyo at lokasyon ng Object 800 at 25 sa Cold War para sa mga submarino, binago na ng mga modernong sandata gaya ng Unmanned Surface Vehicle ang digmaan. Dahil sa matinding pag-atake ng Ukraine sa Sevastopol, posibleng gawing mas aktibo ang Balaklava Bay at Object 800 at 25 bilang mas ligtas at hindi lantad na base laban sa mga drone. Ang masisikip at madaling depensahang sulok nito ay perpekto para sa paglulunsad o pagtatago ng mabilis na bangkang pandigma, mina o kumpol ng drone. O baka naman ito ay puro panlilin lang lamang sa paraang hindi pa natin lubos na naiisip. Ibig kong sabihin, habang isinusulat natin ito sa ikalawang kalahati ng 2025, bukas pa rin bilang museo ang Object 800 at 25. Maaaring bumili ng ticket online sa halagang 700 rublo para sa mga matatanda o 300 at 50 para sa mga batang mahigit 7 taong gulang. May audio guide dito na magkukwento habang umiikot ka sa exhibit. Kung matapang ka, pumunta at tingnan ang lugar. Pero baka huwag na lang. Sa huli, syempre, hindi tayo sigurado. At marahil ay akma lang iyon para sa isang lugar na isinilang sa matinding lihim at nilikha para manatiling nakatago ng 75 taon mula pa noong 1950 CQ. Ang sagot sa kung ano ang nangyayari sa Object 800 at 25 ay kailangan pa ring hindi ko alam. Salamat sa panunood.